Magandang araw mga kababayan. Ngayong araw magluluto tayo ng pinakbet. Ito ang ating mga ingredients. Garlic, ginger, onion, tomatoes, siling haba. Itong ating pork, pre-cooked ito. Pinabulakan ko lang siya ahead of time. So, pinabulakan ko siya na meron ng salt and pepper for 30 minutes. Pagkatapos, gagamit din tayo ng okra, sitaw, kalabasa, ampalaya, talong. Ito yung ating broth. Gagamitin din natin yan galing sa pinabulakan natin na meat. At of course, hindi malilimutan ang ating alamang or shrimp paste. Ayan. Let's start cooking. Papainit tayo ng kawali and then lalagyan natin ng konti lang na mantika. From here, igigisa natin ang ating pre-cooked meat. So, ang intention nito is marami pang mapalabas ng mantika from the meat at saka mapalutong natin ito ng konti. So, hintayin nyo lang siyang mag-brown like this. And then, pwede nyo nang alisin sa kawali. Set it aside. Ngayon, igigisa naman natin ang garlic. Just saute the garlic until it starts to brown. Siguraduhin yung lagi nyo siyang hinahalo kasi madali itong masunog. And then, i-add na natin ang ating onion. Igisa nyo lang ang onion, I would say for a minute or two. Pagkatapos, idadagdag na rin natin ang ating ginger or luya. The intention of sauteing all these ingredients is para mas lumabas pa ang kanilang flavor. From here, dagdag natin ang kamatis. You know that your kamatis is ready kapag nabi-break nyo na siya easily. Kagaya niyan. Malambot na siya and mushy. Pagkatapos niyan, ilalagay na natin ang ating seasoning, ang pepper, at saka ang alamang. Inilalagay ko na maaga ang pepper at ang alamang para bawat gulay na idadagdag nyo, kagaya niyan, idagdag na natin ang kalabasa, ay makaka-absorb ng kanilang flavor. So, ang kalabasang una nating idinagdag kasi ito ang pinakamatagal na lumambot. Pag nagisa nyo na siya, pwede nang idagdag ang sitaw. Igisa nyo lang din ang sitaw at sunod-sunod na nating idadagdag ang mga gulay. Ang ampalaya, tapos lagyan natin ng ating pork broth. Ayan, ganito na itsura niya. Madali lang lumambot ang ating mga gulay, kaya napakadaling lutuin ang pinakbet. At this point, ating titikman para malaman natin kung kailangan pa nating magdagdag ng asin. Kulang ng konti sa alat ang ating pinakbet, kaya maglalagay tayo ng asin. Tatansyahin nyo lang kasi baka sobrang umalat dahil meron na kayong alamang. Kapag katansyado nyo na ang lasa at okay na, pwede nang idagdag ang okra. And then ang ating siling haba. Hindi maanghang ang siling haba, huwag kayong matakot gumamit nito. Kasi actually matamis ng konti. At yung mabango yung amoy sa inyong niluluto. Appetizing, kumbaga. Ayan, kumukulo na.
Ngayon, pwede na nating ilagdag ang ating talong. Madali ring maluto ang talong. Kaya konting kulo lang at ang inyong paghahalo is dahan-dahan kasi madaling masira ang ating kalabasa. And then idadagdag na ang ulam, ang ating ginisang ulam. Sa huli natin ito'y dinadagdag so that there's still crunch to it when you serve it. Just let it boil for another minute and then it's ready. Ayan, here's our pinakbet. Kain tayo. Here's the list of our ingredients. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Until next time.